So, tanghali na ngayon mga day dito. Mag alas 4 na pala. Sorry. Hapon na. Tignan nyo ang Sarah. Ang hilig niya magyapak talaga. Ewan ko pa, hindi ko naman pinanganak sa Australia. Dito man. So, ngayon mga day, magpunta tayo na ulit ng Jumbo. So, araw-araw tayo nag-grocery. Hindi. Kasi may order tayo na lumpia. Tinitingnan ko yung likod kung may bike. May order tayo na lumpia, 40 pieces, no? Para bukas. Ano to? Rush. Rush nga. Kasi ngayon lang sinabi sa akin. Sarah. Ngayon lang sinabi sa akin na mag-order siya ng 40 pieces. Kaibigan ko man yun. Malapit lang yung bahay niya dito. So, may event daw. So, I don't know what kind of event. Hindi ko na inalam. Basta may order tayo. Klaro. So, beef, lumpia ang order niya mga day. Alam niyo ba? Dito lang ako natuto magluto mga day. Hindi man ako nagluluto sa Pilipinas. Dito lang mga day. So, natuto ako kasi palakain man tong lalaki ko. Mahilig kumain, mag-judge ng pagkain. So, sa kanya ako natuto. Pero hindi siya marunong magluto mga day. Marunong lang siya kumain talaga. So, ang aking sanaya, pinadede ko muna siya bago kami umalis para hindi siya mag-iyak-iyak ba kapag nasa on the way kami. Kasi nangyayari yan madalas. So, Sarah, stupa. Stupa. Yeah. Ito talaga nayamot ako kay Sarah. Madali, ano ba? Mahilig manguna, tapos ayan. Sige na anak. Yan na, kuma na, dali. Dito na, ay nakatingin pa talaga ang babae. High blood na naman tayo mga day. Itong ko makulit talaga to, no? So magpunta tayo ng Jumbo mga day and see you later. Yung pinapark na Sarah kanyang bag. So, yeah. Yes, good, Sarah. Yeah. Pinapark niya yung kanyang sasakyan mga day, ang kanyang Fitson o bike, kung tawagin sa atin. Yes, good. Yeah. Okay. So, magkuha siya ng basket. Here, leave it. Teresa? Yeah. Sarah. 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 Boom. Ayan, ay. Kuma. So, na kami sa grocery. And magbili lang tayo dito ng may binili na daw yung aking biyanan nito. Kaya hindi na ako magbili. So, magbili tayo ng karne. Kung kailangan natin sa ating lumpia. So, yung pinili ng ating nag-order sa atin ay beef. So, beef ang hanapin natin. Kaso dito ang beef ay mahal. Ini Sarah. Dahil 40 pieces yung order. Ito ay 500, 400 Deisa. Sarah, Deisa. Mas mahal siya mga day kumpara sa baboy. So, wala tayong magawa. Mahal. Anyways, magpunta naman tayo mga guys sa korting o tinatawag dito ay mga sale na mga paksak presyo na paninda. Yes, good.
Magbili kami ng ice, mga day. So, sa Kinder Aisha. In Kinder Aisha, Asha Blib. So, yan guys. Ang laki nito. Kaya, bumili ako ng isa pang apa. Para kay Sarah. Para hati kami mga day. Tignan nyo sa ayan. So, ang cost nito ay €1.40. Better na bumili na lang kayo nung nasa steak ba. Mas marami, mas masarap. Mas mura. Kasi ito snack bar ng mga day. Gustong gusto ko yung ice cream nila. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Tinry ko maghanap nito sa mga store. Wala akong mahanap. Kanilang timpla. Sikat sila dito dahil sa ice cream nila. Pasensya na mga day ha. Kung naingot kayo, bili rin kayo. Charot. Lekker bebe? Lekker Sarah? Yeah. Diba? Nakamura na kami. Nakamura kami sa ice cream. So see you later mga day. Diba mga day na dito basta masipag ka lang at madiskarte, mabuhay ka dito talaga. Kahit hindi man ganun kasing yaman tulad ng iba. Kasi yung iba naman tao dito, pantay-pantay lang man. Kasi, pares lang naman sumasahod, kumbaga. Pero depende na lang kasi yung location, kung saan kayo nakatira, magkano yung, kung magastos ba kayo, ganyan. Talaga malaki yung kailangan ninyo. Pero kapag nangungupahan kayo mga day dito sa The Netherlands, doon talaga kailangan nyo yung iba ginagawa nagdadalawang trabaho kung ang trabaho nila is below minimum or average lang, ganun. Kailangan talaga mga day. So, ganyan kayo diskarte dito. Pero sabi ko nga sa inyo, basta masipag kayo tsaka madiskarte. Mabuhay talaga kayo dito mga day. Kasi marami naman oportunidad dito. Kung tutuusin. Diba yung, syempre, advantage mo kapag marunong ka magsalita ng lengguwahe nila. Pero doesn't matter naman kung hindi ka pa makapagsalita. It's okay. It takes time talaga bago matuto. Dito naman 3 years naman ang binibigay nila para matuto ka magsalita. Kasi meron ditong language exam. Pero, yun nga, ipasa mo lang yun. You don't need to force talaga yung sarili mo. Pero kapag may goal ka talaga na gustong pasukan na trabaho o gusto mo mag-aral, i-force mo talaga ang matuto ng Netherlands mga day para mas malaki, mas malawak yung oportunidad na pwede mong makuha in the future talaga dito sa The Netherlands. Yung nga lang sa case ko, mahirap kasi may dalawa akong anak mga day. It takes time bago tayo makabawi talaga mga day. Ngayon ayoko talagang ipurso yung sarili ko na magtrabaho kasi nga kawawa yung mga bata, no? Kaya part-time lang tayo ngayon, diskarte lang tayo kasi may maganda naman yung trabaho ni Papa Lane. So, buhay naman kami mga day. So, wala man ako problema dyan. Ang iniisip ko lang kasi maliliit pa yung mga bata. Saka later on, mag-school na yan. Alam niyo naman ang mga bata dito, pagtungtong ng teenager, 18, ganyan, umaalis na yan sa poder ng mga magulang, hindi yan tulad sa atin. So, diba, saglit mo lang silang makakasama talaga, tapos may sarili na silang mundo. Hindi yan tulad sa atin na hanggang magtanda, tayo pa magdesisyon, ha? Mostly yung mga magulang ganun sa atin. Pero dito talaga mga day, may rights talaga ang mga bata na mag-decide kung anong gusto nila sa buhay nila. Sarah, kuma na. So, pizza libot. So, ganun ang ano dito mga day. Kaya, sulitin talaga natin yung life natin with our children. Kasi, saglit man lang ang panahon mga day, di mo na malayan. Malalaki na yung mga yan. Hindi na yan makinig sa'yo, diba?
So, yun, mga day, pauwi na kami ngayon kasi parang uulan na naman. Tignan nyo naman ang langit. Malungkot na naman. Maghawla-hawla na naman ang Netherlands. Sa sulit. Mga day, dahil nadadaanan lang namin itong palaruan. So, nandito kami mga day. Okay lang kasi maghapon din kami sa bahay lang mga day. Kasi nga, nag-ulan-ulan itong umaga. Tapos, hindi maganda yung panahon mga day. Kaya, ngayon lang ulit kami nakalabas. Simula kahapon din, hindi rin kami. Ay, nakalabas din pala kami kahapon. Pero saglit lang kami dito sa Spelltown. O sa palaruan. Hindi rin kami nagtagal. Ayun si Sarah. Ayan, nasa Clyban. Yung padulasan. Hey Sarah, ik ben hier! Hi! Yeah! So, yun mga jay. So, yan ko lang ang bata kasi para meron siyang physical. Kasi kanina nag-aral kami mga jay. Nag-start na ako turuan siya ng alphabet, mag-line, magbilog. Kasi next year mga day sa base school na siya o tinatawag sa atin parang kindergarten. Sa kindergarten mga day ay parang 1 and 2, group A and group 2. So, siya ay group A. Ang mangyari ng day ay hindi pa siya totally na magsulat o magbasa, no? At saka doon mga day, pwede pa silang magbakasyon kahit may school on that day, on that month, on that year, it's okay. Pero kapag nasa official na sila, which is kapag nag 5 years old na sila mga day, officially na yon na mag-aaral na sila, magsusulat, magbabasa-basa, ganyan. Yun ay hindi na pwede magbakasyon kapag may pasok ang eskwelahan. So, syempre, given naman kapag nagkasakit, hindi talaga makakapasok. Pero yung magbabakasyon kayo, ay yung a-absent yung anak mo para magbakasyon, malaki yung fine na babayaran ng magulang. So, bawal yun mga day. Kaya sulitin lang namin na maliit pa nga itong mga anak namin. So, ayun mga day. So, salamat sa panonood. At don't forget to subscribe our YouTube channel. And please comment down below. At re-replyan ko po kayo. At syempre, share na rin ang ating videos mga day. Para marami ang makapanood ng ating video mga day, no? So, thank you so much sa ating 2,000 subscriber. So, yun lamang mga day. Jai, jai.